Naranasan mo na ba ang huminto sa gitna ng daan at pinapanood na lamang ang mga tao na labasan ka habang iniisip na sa bilong-bilong tao sa mundo? Lahat ng ito ay may iba't ibang karanasan sa mundo. At isa doon, nakaranas ng diskriminasyon at pang-aabuso. Ang diskriminasyon at pang-aabuso laban sa kababaihan ay malalim at komplikadong isyu na patuloy na hinaharap sa buong mundo. Ang mga kababaihan ay patuloy na nakakaranas ng pagsubok at paghihirap sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Noon hanggang ngayon. Hello po, ako po si Lovely Comendador at nandito po ako ngayon para sa pagtatanong po base sa aming dokumentaryo na nagsasaad ng diskriminasyon at pangbubuli. Ito po si Alias Sisa, kung saan tatanungin po namin ang mga katanungan sa kanyang mga karanasan. Ano yung mga ginawa nila sir? Nakaranas po ako ng diskriminasyon sa Base po sa aking pangatang binabalisyain po nila ako pinasasabihan ng mga masakit na salita katulad ng tuba, buboy o talipang mga tuba salita. Minsan din po sinasaktan nila kahit naulan mo po ako ginawang masama sa kanila. Wala ka bang ginawa para matigil? wala po. Nayaan ko na po sila kasi po natatakot po ako na baka mas lumala po po yung pangyayari. Noon ba yan o ngayon? Noon po, pero mas grabe po noon kasi may kasama po talagang physical na pananakit pero sa ngayon po, mga salita na lang po ang binabuhay na sa akin. Kung baga ginagawa kanilang katatawanan. Ano po? Sa tingin nyo, bakit nga ba tinuturing na sakit sa lipunan ang diskriminasyon at pang-aabuso? Ang tatanungin po natin ngayon ay ang biktima sa pang-aabuso na nagtatago sa pangalang Maria. Nakaranas ka ba ng pang-aabuso? Tumintig yun ma'am, na pinagmakubugang akong bana, tinuli siya, makakurot na yung kwarta, tungod kinapindi sa sugal, maapil pa usaya nga mong anak, nagalitay ma'am, nga matulog may nga malay kahon, kay wala man si kwarta gihatag sa kuha, kay ikurot man niyang sugal, inong babae, muna iyang ginabuhat ma'am, pero wala man mabuhat, kay wala man din pangita na kwarta. Ano ang iyong personal na karanasan sa pang-aabuso? Actually po, marami po akong karanasan sa pang-aabuso. Pero ang natuturing kong pinakamalaga ay itong ihalay ko sa ako ang Paano ito nakaka-apekto sa iyo? nagiging prone po ako. Lalo na nakakapagay po ako ng mga lalaki. Palagi po akong takot. Hindi po ako nakakakain ng maayos. At nawala po ako sa akin sila. Na-actionan ba ito kaagad? Hindi. Wala po siyang sapat na tulong. At wala po yung niliwanag sa akin. Ang diskriminasyon at pang-aabuso sa kababaihan ay nakikita pa rin natin mula noon hanggang ngayon. Kaibahan lang noon, sa panahon ng Espanyol, wala tayong batas na pinatupad para protektahan ang karapatan ng mga kababaihan. Pero ngayon, marami na tayong batas na pinatupad ng ating pamahalaan upang protektahan ito, katulad na lamang sa diskriminasyon. Ito ang Artikulo 67-25. Itong batas na ito ay nagbabawal sa mga tao na idiskrimina ang mga kababaihan sa lahat ng bagay, sa antas man ng trabaho, edukasyon at marami pang iba. Pang-aabuso naman, meron tayong batas na pumiprotekta sa ating kababaihan at kabataan upang hindi na maabuso. Kaya hinihikayat ko kayo na kung kayo ay nagibiktima ng mga pang-aabuso at diskriminasyon, maaari kayo magsumbong sa ating otoridad. Dahil marami tayong batas na maaaring tumulong sa atin para ipaglaban ang ating karapatan. Sa pangkalahatan, ang diskriminasyon at pang-aabuso laban sa kababaihan ay patuloy na nagiging malaking hamon sa ating lipunan. Ang mga isyong ito ay hindi lamang nakakaapekto sa pisikal na kalusugan ng mga biktima, kundi pati na rin sa kanilang emosyonal at mental na kapakanan. Sa pamamagitan ng aming dokumentaryo, nais naming ipakita ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagkilos upang labanan ang ganitong uri ng pang-aabuso at diskriminasyon. Ang tuluyang pagtugon sa mga isyong ito ay magdudulot ng mas maayos at pantay na lipunan para sa lahat. Ang karapatan ng kababaihan ay hindi dapat ipagkait, kundi ipagtanggol at ipaglaban.